Kung mag-aalaga tayo ng mga orchids, alamin natin kung alin ang variety na best na indoor at best na outdoor. Kaya pag-usapan natin yan in today's video. Ang banda, Dendrobiums at Dancing Ladies ay magagandang outdoors. Ang Cattleyas ay pwede din, kaya lang hindi dapat na sa direct sunlight kasi masusunog siyang ganyan. Dapat may shady area or may shade na ganito para matakpan siya. Kung hindi, papangit at masusunog. Most of them wants bright light but not direct sunlight kasi bad for the orchids ang direct sunlight. Kaya bigyan natin sila ng bright light pero hindi nakadirect sa sunlight. Kahit nasa labas ang ating Cattleya, huwag nating i-overwater at huwag nating sobrang abonohan. Ayaw nila yan. At kung masusunod natin yan, bibigyan nila tayo ng flowers all year round. O di, palaging mabango ang garden mo. Alam nyo bang ang ating Cattleyas ay tinaguri ang Queen of Orchids? At mayroon siyang strong, pleasant, fragrant. Marami siyang species, more or less ay 60. At maswerte tayo kung magkakameron tayo ng rare kind nito. Dahil nga sa unique form ng kanyang flower, maraming bansa ang national flower ang ating Cattleya. O diba bongga? Indoor o outdoor, swak si Cattleya. Kung ikaw naman yung klase ng magmamaganda ng orchids pero busy and a little bit lazy, fit na fit sa'yo si Phalaenopsis. Maganda na, bongga, pero medyo mahal siya. At sisiguraduhin mo lang na habang inaalagaan mo siya, ganyan kagaganda ang mga dahon niya. Para every flower, may susunod pa. Palagay ko, you will never love these orchids kung wala naman niyang bulaklak niyang magaganda. Dahil ang pride ni Phalaenopsis ay ang kanyang mga bulaklak na naglalas ng more than months talaga. Once a week lang ang pagdidilig dito, kaya kung busy person ka, this is the best orchid for you. Ang ating banda orchids ay dapat na outdoor dahil humahaba ang mga ugat nito at hindi controllable kung gagawin natin siyang indoor. Etong ating banda na sobrang ganda naman at tingkad ng kanyang bulaklak. Isa lang ang stressful side niya. Kapag umugat, madami at mahabang parang minsan hindi na magandang tignan. Ito ang best na i-design. Itanim natin ang Dendrobium sa driftwoods and before you knew it, binibigyan ka na nito ng magagandang bulaklak. At kung naka-driftwood sila, pwede mo silang palaging diligan at sirit-siritan. Diba? Enjoy na enjoy ka naman kapag nagdidilig ka at nakikita mo silang sumasayaw dyan sa iyong pagpapasirit sa kanilang mga tangkay. Ancient or modern ang alam mong pag-aalaga sa kanila, pareho yung umuubra, maniwala ka. Ngayon, ang i-decide mo na lang, indoor o outdoor mo ba sila aalagaan? So, ang ating Cattleya, madali lang namang dumadami at madali rin namang namumulaklak. At kung wala ka pang time para sila ipaghiwa-hiwalay, hayaan mo na lang munang sama-samang ganito. At sa orchids naman, flowers are essential. Kaya't habang namumulaklak pa silang ganyan, let them be wherever they are now. At later, kung meron ka ng materials, space and time para sila mapaghiwa-hiwalay, edi paghiwa-hiwalayin mo na at ilagay na sa mga bagong patyan. Kapag naging indoor na sila, tapos nadiligan mo ang mga dahon nila, don't forget, nakakasama sa kanila ang babad ng tubig ang mga dugtungan at dahon nila. Kaya naman, better yet, punasan mo kapag na-sprinkle mo ng sobrang water ang mga dahon. Okay ba? When we are caring for orchids, mabuti na rin yung kahit papaano ay meron tayong basic knowledge. Para at least, kung masaya ka, masaya rin sila, di ba? Gusto mo bang i-share ang exciting orchid story mo? I-comment mo down below at pag-usapan natin. Thank you for watching everyone. God bless you all.